Posibleng muli daw bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Yan po sa unang 3 araw ng trading, maaari daw matapyasan ng 70 sentimo ang per liter ng diesel. Nasa 30 sentimo naman ang pwedeng ibawas daw sa gasolina at 60 centavos naman sa kerosene. Ito'y depende pa rin daw sa magiging galawan ng halaga po ng langis sa mga nalalabing araw ng trading. Samantala, posibleng bawasan ng alokasyon ng tubig mula po sa Angat Dam sa susunod na buwan dahil pa rin po yan sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig nito. Eto na. Base nga po sa huling datos, lagpas 162 metro na lamang ang level ng tubig sa Angat Dam at unti-unti pa yang lumalapit sa critical level na 160 metro. Sabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., halos kalahating metro ang ibinababa po ng level ng tubig kada araw dahil sa mainit na panahon at mas mababa sa normal na pag-ulan. Kaya naman pinag-aaralan na po ang posibilidad na bawasan ang alokasyon ng tubig sa mga lugar na sinusuplayan nito o ang pagpapatupad ng water interruption. Hinimok din ang mga Pinoy na maging wais sa paggamit ng tubig. Abiso na rin sa mga kababayan po natin na mas magandang paghandaan po natin ito at paigtingin yung kampanya po natin na tamang paggamit po ng tubig para at least ma-conserve natin yung kasalukuyang limitadong supply po ng tubig na sa Angat Dam. O ang isa nga sa mga suggestion partner ni Dr. David kahapon ay kapag umuulan kung kaya daw sahurin para yun ang ipangaano natin. Halimbawa sa banyo, gagamitin po pambuhos, pang flush o kaya sa mga, yun ang sinasabi niya kahapon, hindi ba? Magsalok, maglagay daw po kayo ng balde pag umulan, yun ang gamitin para po makatipid sa tubig. Yan nga po ang tinig ni Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng NDWRB. Balak po daw ng gobyerno na palakisin muli ang paggasta sa mga proyekto po ng infrastruktura. Yan po sa gitna ng nakikitang matumal na paglago ng ekonomiya ngayong taon. Nauna pong ibinaba ng DBCC ang economic growth forecast nito para po sa ating bansa sa 3.5 hanggang 4.5% na lamang. Mula yan sa dating target po na 5 hanggang 6%. At ayon po sa Malacanang, bumagal daw po ang paglago ng ekonomiya dahil sa pinagsamang epekto ng sigalot sa gitnang silangan at kontrobersyal na flood control projects. Ayon sa palasyo, naniniwala po si Budget Secretary Kim De Leon na kailangan ng palakasin ang paggastos ng gobyerno sa infrastruktura para mapasigla ulit ang ekonomiya. Samantala sa mga kapatid po natin na balak ngang magbakasyon o di kaya po'y pumunta sa Japan, nilinaw po ng kanilang embahada na libre pa rin ang temporary visitor visa para sa mga Pinoy na mananatili sa bansa nang hindi lalagpas sa 70 araw. Naglabas po ng paglilinaw ang Japan kasunod ng anunsyo kamakailan tungkol nga sa pagtataas nito ng visa fee sa unang pagkakataon sa loob po yan ng 5 dekada. Iniakyat na sa 15,000 yen o 5,600 pisong singil para sa single entry visa, habang nasa 30,000 yen o lagpas 11,000 piso ang multiple entry visa. Epektibo po ang bagong singil pagpasok ng Hulyo. Umaasa po naman ang DA na makakakuha ng approval para po sa commercial use ng bakuna kontra African swine fever galing sa Vietnam. Yan nga po'y para makabangon na ang lokal na pork industry matapos nga pong kumalat ang ASF sa bansa. Ayon sa DA, balak ho ng gobyerno na i-roll out na ang bakuna pagdating po ng ikatlong quarter. Ilang taon na ho pinag-uusapan ito. Oras na makakuha po ng approval at sertifikasyon para po sa commercial release, ito'y maaari na pong bilhin sa mga biologic store, veterinary shop at mga outlet na rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.